Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-BBM. Yan, medyo bad trip yung Pangulo natin ha. Welcome po pala sa aming ngayon, pang 15 na episode. Grabe. Napakabilis Diba? Napakabilis. Isipin mo, 15 episode na pala kami, 15 episode na tayo magkakasama na nagkwekwentuhan, nagtatawanan. Oo, hindi tayo magsasawa sa pagsuporta kay President BBM. Yan. At ang bilis din po lumalaki ang aming followers no sa Salamat PBBM. Ngayon nasa 59,000 na po. Isipin nyo, nagsimula kami 1,000 lang yun. 1,000 lang followers no page namin. Ngayon 3 months ago. 59? 59,000. 59,000. At dahil yan sa inyo. At ang views natin ay nasa 7.9 million na. Grabe. Wow, in just 28 days. At yung engagement rate mataas. Isipin mo kung sa 3 months natin, ilan yung views natin sa 3 months? Kung sa 3 months, sige, 7 times 3. Papalo na ng 15 million, no? Yung first month natin, if my memory serves me right, was 2.1 million. Then the second month, parang 3.8 million. And then on the third month, biglang dumoble, more than double, no? So 1.9 million na tayo. Dahil ang dami natin kasing reels na umaabot ng 1 million. So more or less, mga 14 to 15 million siguro kami sa loob ng 3 months namin, mga ganyang estimate. Kaya salamat sa inyo din. Yan ay dahil sa inyo ha, dahil po sa inyo yan sa pagtulong at pagsuporta yun sa amin. Hindi dahil sa kagwapuan naming tatlo ha, dahil po sa inyo yan. Yan. Huwag nyo kakalimutan yung ating kakaiba. So madagdag itong dalawang kasama ko, hindi pa ako nakapagpakilala Ako pala si Palerista. Magandang umaga pa, magandang gabi po sa inyong lahat at kasama ko po itong dalawang gwapong-gwapo nga, sabi nila. Yayam Dizon po, paki-follow po ang aming mga pages at paki-share po itong Salamat PBBM podcast ngayon na para mas marami po tayong mga kababayan na makapanood sa amin. Correct. Ako naman po si Ka-Coffee. Make sure po na mag-comment kayo nasa ang lokasyon kayo para ma-shoutout po natin yan. Medyo mabibigat yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya i-share nyo na po. Comment and share na po para parte po kayo ng ating discussion. Opo. Ay, salamat po sa nanonood kaagad sa atin na 122 kaagad. Wow. Paki-share po itong live natin ito kasi nako, talagang interesting talaga tong pag-uusapan natin ito. Umpisahan na natin dito kay General Astigtore. Kahapon, di ba? Maraming mainit. Kumakain ako. Saan? Ng agahan. Nakita ko yung balita. Nabusog ako sa sobrang lungkot. Kasi syempre, idol natin si General Torre. Lahat naman tayo Si Chief Torre. Di ba? Ang masaya lang naman diyan yung mga hindi masyadong mga nakapag-aral na 200 na lang na mga didilis. Pero lahat talaga tayo nabigla. Ngayon, para kahit papaano, alam ko babatikusin si General Torre. Ginawa ko na lang nung kahapon para hindi siya masyadong batikusin. Nag-post na lang ako na baka dalhin siya sa DPWH. Naku po. At effective naman kasi yung concentration ng mga tao doon sa mga ahensya na yun kung saan siya ilalagay at hindi masyadong na-focus sa batikos kung pagbabasehan mo yung comment section ng post ko noon. Ako kahapon, nagulantang ako inaantok-antok pa ako nung nagising ako ng 9 o'clock. Gusto ko pa matulog Nung mag-scan ako ng FB account ko, grabe yun ang tumambad sa akin. No? Kala mo bangungot? Nawala yung ano ko Nawala yung ano po. No? At biglang nag-start na ako mag-post tungkol sa issue. Ang kagandahan lang, marami naman tayong mga followers na kahit paano nakinig. At least sa akin, nakinig sa sinabi ko na kumalma. Correct. Alamin muna yung punot dulo ng pangyayari bago tayo mag-react. Kasi ang dami base sa nakita nating pakikipag-usap niya sa media kanina, mukhang tama naman yung sinasabi ko. Correct. Dapat kumalma. Kasi ang daming negative comments na nagalit na kay PBBM. Bakit daw tinanggal si General Torre? Ito ngayon, sa tama yung sinasabi mo, sir, si Mark Ian, yan din yung kanyang argument. Marami tayong bagay na hindi alam at not for public's consumption. So yung judgment ng presidente, may pinaguhugutan yan. May pinanggalingan yan. Hindi trip-trip lang ng presidente. Wait, ayaw ko na sa'yo tanggalin kita. Hindi naman ganun yun. May batayan yan. Baka mas effective si General Torre sa ibang assignment. Knowing General Torre, di ba? Pag may binigay sa kanyang assignment, talaga tiyatrabaho. Tatapusin niya. Ibig ko sabihin, iko-correct lang kita. Effective siya ngayon, pero nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na baka mas effective siya sa ibang direksyon na kailangan ng Pangulo ang kanyang expertise. Kung pagbabasehan natin yung sinabi ni si Claire Castro na mayroong posisyon na tanging
Si General Torre lamang ang makakagawa ng posisyon na yun. May pinag-isipan ko, ano kayo posisyon yun? Siguro, matinding posisyon yun. Matindi uhulihin niya siguro dyan. Ang hula ko nga, partner, baka hahabulin niya yung mga fugitive. Harry Roque, kabahan ka na. Oh, yan. Ako, nauna na akong, ako yung kauna-unahan siguro na nag-post ng suggestion na to. No? Na para magkaroon ng win-win solution sa nangyari, no? I-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana, no? As anti-corruption czar, si General Torre. For two reasons. One, kailangan ng Pangulo talaga ng matibay na tao na hindi kayang diktahan, na hindi masusuhulan, at hindi kayang ibuli. Hindi titiklop. Hindi titiklop no, sa pressure o sa pambubuli ng mga matataas na tao. Correct. Ng mga malalaking tao. Diba? Two, masosolve yung galit. Alam naman natin na, admit natin na mayroong mga nagalit na tao. Dahil hindi nga nila naintindihan yung sitwasyon, yung background at punot dulo ng nangyari. No? Masosolve yung kanilang galit. No? Or ibig sabihin, mawawala yon kung si General Torre ay bibigyan ng mas magandang posisyon, no? Like yung sinasabi ko nga, anti-corruption czar, na talagang hahabulin niya yung problema natin ngayon sa ating bansa, which is corruption ng mga politiko, contractors, no, mga officials ng DPWH, etc. Ako, dalawa lang nakikita ko dyan eh. Either hahabulin niya yung mga buhaya o hahabulin niya yung mga pugante. O may huliin siyang bago. Diyan lang yan. Buhaya. Diyan maglalaro yan, no? Buhaya ang hulihin o may huliing pugante o may bagong aarestuhin. May mga suggestions ngayon, no? Ilagay sa DPWH. Kasi maraming allegedly, di ba? Maraming sangkot na mga district engineers na dyan sa DPWH na mas tututukan niya ni Chief Torre. Marami talaga nagsasuggest niyan kay PBBM. Pero kung mapunta siya dyan sa DPWH, isipin nyo naman, stress aabutin dyan ng mga buhaya. Correct. Magugulang talaga sila dyan. At saka si General Torre, gaya nung vlog ni Yayam kahapon, meron palang background sa engineering yan, pare. Oo. Meron siyang 75 units sa Electronics and Communications Engineering sa Mapua Institute of Technology. So talagang matalino yung mama. Bago siya pumasok ng PNPA. Bago siya mag-PNPA, nag-75 units siya sa Mapua Institute of Technology, no? Tapos saka siya nag-PNPA. So pwede talaga sa DPWH kung ngayon, pwede rin. Meron pong mga nagsasabi, meron mga vloggers o mga tao na nagsasabi na hindi daw siya pwedeng i-appoint dahil kung kaka-resign niya lang or retire, no? Meron daw 1-year ban. Hindi po applicable lang po yung Section 9 ng Republic Act 6975, no? Kung siya ay appoint as DILG Secretary. So, ibig sabihin, kung Chief PNP siya, no, hindi siya pwedeng i-appoint ng DILG Secretary after niya mag-resign or mag-retire. Kailangan meron muna 1-year period na palugit. Ban. Okay? Pero kung sa iba namang posisyon, na hindi naman DILG, pwede. Marami pong marami ng president diyan. No? Si Bato lang, 'di ba? Pagkatapos ng magiging PNP chief na-appoint agad. Maraming president diyan, no? Ang pinagbabawal lang yung mismong DILG secretary. Eto, meron naman nagsasuggest since nag-resign si Director Santiago ng NBI, ipalit daw siya kay Director Santiago. Hindi naman pwede kay Director Santiago as NBI Director kasi meron po tayong tinatawag na Republic Act 10867, no? Yung modernization ng NBI, kung saan noong 2016 pinirmahan ni Pangulong Pinoy yung batas, no, na naglilimit o nagbibigay ng requirements kung sino lang ang pwede maging NBI director, no? Ang problema, to be NBI director, kailangan mo maging lawyer, no, or member of the bar, yung association ng mga lawyers yun. And then meron kang 10 years practice as a lawyer. So hindi siya mag-qualify sa NBI. So X na natin yung option na yun. X yung option na yun. Kaya yung option na nakikita ko dyan is definitely hindi DILG secretary kahit merong marami nagsasabi na palitan niya daw si Remulla, which is yun yung mga galit kay Secretary Remulla. Hindi mo masisi yung mga tao. No? Dahil si Remulla talaga yung sinisisi
nung karamihan ng mga kababayan natin kahapon na talagang disappointed. Si O Remulla. ganito sila kay Remulla eh. Mga vlogger din. Si Remulla talaga sinisisi. Huwag na tayo papanggit. Alam na nila yan. Si Remulla ang sinisisi. Di ba? Kasi presidente yan. Again, prerogative ng presidente yan. Siya yung nag-appoint, siya yung may karapatan na magtanggal dyan. Si Remulla, nagkataon lang na siyang SILG, Secretary of the Interior and Local Government, pero presidente pa rin po yung nagdesisyon. We have to trust the wisdom of the president. May batayan kung bakit siya nirelieve sa pwesto at hintayin natin yung kanyang bagong posisyon. Marching orders. No? Feeling ko yung posisyon bagong posisyon ito, parang special assignment ito, natatandaan niyo yung ni-review yung credentials ng mga general, mga full-fledged officers ng Philippine National Police. Chinek muna kung baka involved sila sa illegal drugs. Feeling ko, something to that effect yung bagong assignment ni General Torre. Yung kanina, in-interview si Torre, di ba? Si General Torre, in-interview siya. Wala pa rin talaga siyang sinaradong pinto na kung ano talaga yung plano ni PBBM sa kanya. In fact, ang tanong sa kanya kung nag-usap sila ni PBBM, ang sagot niya, executive privilege. So kapag sumagot ka ng executive privilege, so para mo na rin in-admit yun. Kasi pwede mo naman i-deny hindi pa kami nag-usap. Diba? Kapag sinabi niya executive privilege, pero nag-usap daw. Yun na yun. May nagchuchu sa atin verified, nag-usap sila. Mga ka-BBM, Palerista, gusto ko lang i-emphasize na kapag ang Pangulo nag-decide sa mga transfer or relief ng mga tao or appointments, no, prerogative po ng Pangulo. Kaya wag po tayo magiging masyadong emotional. No? Alamin muna natin lahat ng punot-dulo ng mga bagay bago tayo magbigay ng ating mga conclusion sa mga pangyayari. Kasi ang presidente po, hindi lacking in advisors, hindi lacking in intel. No? May intelligence funds po ang Pangulo eh. So marami po yang alam, no, ng mga bagay na hindi po natin alam bilang mga ordinaryong tao. Pero hindi po sa lahat ng oras kailangan niyang isiwalat lahat ng kanyang nalalaman o lahat ng kanyang basihan ng kanyang mga desisyon. Correct. Tsaka wala ba kayong tiwala kay PBBM sa galawan niyang yan? 3 taon na siya sa pwesto, hindi niyo pa ba kilala kung paano magdesisyon ang ating presidente? Diba? Hayaan niya bang mapariwara ang Pilipinas? Si Torre, kung tinanggal man niya sa pagiging chief PNP, merong kalalagyan ng mas maganda-ganda yan na talagang sabi nga ni Yusek Der, siya lang ang pwedeng mag-fulfill doon sa pwesto na yun. Hindi lang kasi natin pa alam kung ano yun. Hintayin natin. Kasi with the credentials of General Torre or Chief Torre, malamang sa malamang may kalalagyan siyang maganda. Kaya chillax lang kayo, kalma lang. Huwag masyadong mainit. Si General Torre is an officer and a gentleman. Ano yan? Sundalo yan. Kung ano talagang utos ng kanyang superior, susunod yan. Hindi yan good soldier. Good soldier yan. Hindi yan isang tao na babaliin ang kagustuhan ng kanyang, especially the commander-in-chief, no? Ang kanyang pinaka-superior, ultimate superior. Ayun, ang sinasabi ng ibang mga dilis, lumaki raw yung ulo. Naniniwala ba kayo na lumaki ulo? Ganun talaga siya eh. Yun yung personality niya eh. Diba? Nung boxing, enjoy nga tayo lahat eh. Saya nga natin lahat ng boxing eh, diba? Makikita natin, diba? First time nangyari yun. Nagkahamunan para sa charity. Yung 20 million na yun, ang daming natulungan nun. Let's say, ganito na lang po. Si General Torre po ay na-appoint as PNP chief dahil sa kanyang accomplishments. Nung naging PNP chief na siya, no, nakita natin talagang epektibo siya bilang PNP chief. No? Yun na lang pinakamagandang tandaan natin tungkol sa kanya. No? Marami nga nag-aalangan, baka maputol na raw yung 5 minutes response sa mga pulis. Hindi po yun. Mismong yung bagong chief PNP na nagsabi, si General Nartates, na itutuloy po nila yung mga kasi commitment nila. Actually, tayo pa ni-abalo siya nung nilusad yung 911 emergency hotline. No? Tuloy-tuloy po yan. Wag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi yung iba, masyado na kayong parang super fan na ni General Torre to the point na magagalit sa PNP, hindi magko-cooperate sa gobyerno, magagalit sa presidente. Walang ganun. Nakabigyan natin ng chance yung bagong PNP. Baka naman General din niya, marunong rin yan. Siyempre. Baka naman kayang ipagpatuloy ang magandang nagawa ng ating General Astig, no? Tsaka doon lang sa mga nababad trip, sa mga nalulungkot, sa mga na-disappoint kahapon, isipin nyo lang, mayroong pwestong ilalagay kay Torre na siya lang ang tanging pwede doon.
Yun lang kung ikaw pagsabihan niya, no? Oo, yun lang. Grabe tingin mo sa sarili mo yan. Yun lang, doon lang kayo mag-focus. Pag tumama ako mga ka-BBM, ililibre ko kayo. Ano ba hula mo? Anti-corruption siya. Anti-corruption. Habol sa mga... Ako, DPWH. Ako, special assignment. Okay. Habulin yung mga pugante. Kung sino manalo, yun ang maglilibre. Okay, sige. Parang baligtad na. Huwag na sana ako manalo. Parang baligtad ka para mag-isip pa. O kaya, ngayon, nabanggit nga na si General Torre, lumaki daw yung ulo, which is hindi tayo naniniwala. Di ba? Pero naniniwala ba kayo sa comment ng ilan natin mga kababayan na si General Torre raw, marami raw nasasagasaan na medyo nasasaktan sa kanyang kasikatan? Ang binabanggit nga ng ibang mga netizens is dahil na masikat na siya kay BBM, no? Which is sa akin naman, parang napakababaw yun para maging dahilan ng ating Pangulo. Correct. So, para siya i-relieve. Hindi po ganun ang Pangulo. Alamin niyo po yung, kilalanin niyo po ang ating Pangulo. Tingnan niyo po yung kanyang history. No? Nung panahon na merong impeachment kay Corona, saan ba pumanig si Pangulong Bongbong Marcos? Sa batas. Sumunod siya sa batas. At kasama niya dyan si Senator Jokno. Jokno and Senator Miriam Defensor Santiago. Tatlo lang po sila. Kahit outnumbered po sila ng mga senador, no? Nag-decide po siya base sa alam niya na tama, which is to follow the law, no? Correct. At wala siyang nakikitang dahilan para i-impeach si Justice Corona, no? Tapos nitong naging presidente na siya, nakita niyo naman, no? Hindi nakikialam sa judiciary. Pinabayaan yung kaso ni De Lima at Maria Ressa na i-decide ng mga korte based on merits, no? And dito rin kay General Torre, no, merong naging issue tungkol sa NAPOLCOM order, no? So, anong sinunod ng Pangulo? Yung pa rin, batas pa rin. Batas pa rin. So, consistent po ang ating Pangulo. Huwag niyo po siyang pasamain ng dahil lang sa emotions niyo, ng dahil lang sa ating mga maling haka-haka. Ang sinasabi kasi argument to ng ibang vloggers, no? Na masyado sino ba yan? Wag na. Kakampi natin yan. Yung argument nyo lang yung titrahin natin, no? Ang sinasabi niya, masyado daw po nakikinig sa Marites itong presidente. Hanggang ngayon, yan pa rin ang tingin nyo sa presidente? Makikinig sa Marites? Makikinig sa mga bulong-bulong? Science-based lagi ang decision, laging may batayan yan. Kasi alam nyo kung bakit? Kung makikinig ang presidente sa Marites, sino magsasuffer? Administrasyon niya rin naman eh. Diba? Gugustuhin niya ba na masiring administrasyon? Definitely man nakakita ng Marites. Walang ganyan. By the way, I stand corrected, no? Not Senator Jokno. Wala pa pala si Jokno. Matagal na pala yung Senator Jokno. Senator Joker Arroyo. Yung isa sa tatlo. Thank you sa mga nag-correct. Ngayon. Nakalimutan ko lang. Ngayon, kung kinaiinggitan man, kung kinaiinggitan man si General Torre nung ilan sa mga naiinggit sa kanya, kasalanan niya ni General Torre. Masyadong ginalingan eh. Ganun na, pero sa tingin ko pa, mga kabibim, ganun na kasi talaga pagkataon ni General Torre kasi nakita mo naman mga accomplishment niya, di ba? Bago siya maging chief PNP, siya lang nakagawa. Tingin ko General Torre natural magnet talaga. May magnet talaga eh. May charm din kasi. At isa siya sa mga... Yung pagka-charm niya, hindi yung charm na pa-cute eh. Nakakapikon. Yun, tama ay nakakapikon. Yung charm niya natural eh. Dahil kung umasta siya, natural sa kanya yun eh. At isa si General Torre sa unti-unti na ibabalik yung loob ng taong bayan sa Philippine National Police. Kasi karamihan sa atin takot sa PNP, di ba? Takot sa police. Pero with this charm, unti-unti, di ba? Yung loob ng taong bayan lumalapit sa PNP. Kaya ito yung pumalis sa kanya, si PNP Chief Nartates. He has a large shoes to fill, no? Correct. Oo, talagang pressure sa kanya kasi matindi yung pinalitan niya, si General Torre. Pero with his experience, feeling ko kaya naman niya. Ngayon, basa tayo ng mga comment ng mga kababayan natin. Ayan. Yam, basa Yam. Pa-shoutout po, watching from Hong Kong, si Palomares Herrera. Oy, Sunflower. Si Sunflower, present na ba? Nakita niyo lang si Sunflower? Hindi mabasa. Parang absent ka ata. Sige. Si Inday Kak, good evening, watching from Bacolod City. Sabi ni Ronnie Nets, pero ngayon, di na niya kayang ipatupad ang batas kasi takot siya sa mga kaalyado niya. Sino?
daming dapat tanggalin na gumawa ng katiwalian si General Torre pa. Yan, sabi ni Ronnie Nets yan. Hindi naman. I don't think so. Hindi naman, hindi naman po. Ronnie, meron tayong tinatawag na due process, no? Hindi ko mo meron nakitang anomalya sa mga flood control projects, pwede mo nang tanggalin yung mga tao sa gobyerno. May mga karapatan po yan. May due process po tayo kailangan sundin. Hindi po tayo katulad ng nakarang administrasyon na wala ng due process, pinapatay na lang. Actually, kasi kung sisibakin mo agad yan, mas lalong wala na siyang accountability. Mababawasan yung accountability niya. Diba? As compared kung hawak niya pa yung posisyon. Kasi dalawa yan eh. Kapag, gaya na lang, sa DPWH nga, kapag sinibak yun, diba? Mawawalan siya ng accountability. Pero makahabol pa rin. Pero kapag pinagpatuloy pa rin siya nakaupo ron, baka nga naman, just in case lang kasabot siya, baka ipasunog niya nga naman yung ebidensya. Ito sabi ni Koy, Palerista sabi ni Koy Ramos Cunanan, galing ng mga BBM vloggers. We love you, PBBM. Ay, thank you. Salamat po. Salamat. Si Mark Gamboa nakikinig sa atin Boss, congrats. Boss, Mark, bata mo kami. Congrats sa bagong podcast with Biko Soto. Congratulations. Baka pwede mo rin sa amin, Mark Gamboa, si Biko para mas malaman ng taong bayan, ha? Oo, Boss Mark. Yung gustong iparating ni Mayor Biko sa mga kababayan. Kay Mayor Biko. Oo. Congrats, Boss Mark. Next question. Comment. Kaya sabi nila ni Dayag Dapanan. Yan. Good evening mga sir watching from Hong Kong. Marami tayong mga taga Hong Kong dito Kay Macaria din nakikinig sa atin. Shoutout po sa inyo. At kay JB Beauty watching from Taiwan. Happy viewing. Ito, Kael Galadriel. Pa-shoutout po. Watching from Hong Kong. Yes, Kael. Ang dami taga Hong Kong. Sabi nga rito sa, sabi buti nga sa inyo, natanggal si Torre na idol nyo, iyak kayo ngayon. Alam niyo po, mas okay po matanggal sa serbisyo kaysa yung nakakulong na wala ng bembang-bembang. Ang sakit naman, Mas mahirap yun, nakakulong wala ng bembang-bembang. Yung tanggal sa pwesto, lilipat nga lang sa ibang pwesto Kayo naman, Ikaw kulong ka, sa ibang bansa ka pa kulong. Ang ganda kayo dati, babalatan nyo kami ng ganyang comment. Alam mo, nakasabatuloy mo nga ako. Sino man? Bibig. Lagi ko ito pinakorek Bibig, ano tayo? Hindi tayo pedestrian. Ito alam niyo po, si General Torre, kahit na wala po siya sa PNP, marami pong pwedeng paglagyan si General Torre. Napakagaling po nung mama. Napaka-effective po na leader, kaya hindi po siya mawawalan ng posisyon sa gobyerno. At kung hindi man sa gobyerno, I'm sure meron po yung gagawin na magsisilbi pa rin siya sa ating mga kababayan. Sigurado po ako doon kasi kaibigan natin yung Team Torre. Wow. Ngayon, punta tayo rito sa isa pang malungkot na balita. Itong district engineer sa Batangas na nanuhol sa isang kongresista. Matindi rin to, no? Mabigat to. Nako, maraming kinakabahan dito sa pagkakahuli nito. Kasi pwedeng itong kumanta. Balita ko nga, balak na gawin itong state witness at ituro lahat ng mga nasa likod ng kalakaran sa proyekto ng flood control diyan sa Batangas at lahat ng mga naikinabang. Ngayon, etong mga nasa likod nito na nakikinabang talagang hindi na makatulog ng maayos kasi pag ito pumayag na maging state witness, baba ang pwedeng ikaso pero marami siyang idadawit. Ganun na, no holds barred, di ba? Sabihin na kung sino yung mga involved. Kasi yung district engineers, mga maliliit na isda lang yan Yung malalaking isda, nandiyan pa sa Kongreso, nandiyan pa sa Senado. Di ba? Naniniwala ba kayo na may mga... Pero sa akin opinion, lahat sila malalaking isda. Contractor, the politicians involved, and the district engineers. Yung mga district engineers, mga bilyonaryo yan. Kaya nga magpatalo ng 150 million sa isang araw yun yung isa. Gaya nung kinikwento ko, kung di ako nagkakamali, several weeks ago, nung podcast natin, kinikwento ko sa inyo yung kalakaran sa DPWH. Yung district engineer na namimili kung kanino yung mapupunta yung proyekto. Sinong contractor. Kunyari may A, B, C, D, E ka na contractor. Itong project X na to, sa'yo to A, okay? Itong project Y na to, sa'yo to B, ganun na yan. At minsan, yung kita ng bawat isang contractor, nagsishare din sila. As simple as that, no? As simple as that. Parang ang parang ang sindikato na Hindi na gobyerno tumatakbo Parang sindikato na
no, na ang biktima ay ang gobyerno, ang taong bayan, no? Ang kinukuha nila yung pera ng taong bayan. Ngayon, marami sa ating mga kababayan ang naniniwala na meron talagang mga congressman ang masasangkot talaga rito. Sigurado. Ngayon, hihintayin na lamang natin ang mga susunod na araw sa balita kung sino yung mga congressman ang unti-unting mahuhubaran ng maskara dito. Dadagdagan ko. Kasi hindi naniniwala si Panfilo Lacson na monopoly ng congressman Meron din daw mga senador na involved dito. Definitely. So, kung hindi man directly nakikinabang, indirectly nakikinabang din po sila mula sa pera na kinurap mula doon sa flood control. Wala pa nga, naguhugas kamay na Correct. Wala pa nga Sigurista di ba? Mga defensive na nga di ba? Wala pa naman pinapangalanan. Pero kung makapaghugas kamay, di ba? Grabe. Correct. No, isa lang ang ibig sabihin yan. May pinangingilagan pa sa mga ganyan. Di ba? Wala naman pinapatukuyan. Wala pinabanggit na pangalan. Pero kung makapaghugas ng kamay, talagang patindi, di ba? Patindi. Actually, malaking bagay rin to na sinabi ng presidente sa kanyang SONA, no? Itong issue ng corruption sa flood control. Kasi budget season na naman Budget hearing na naman Kung hindi natin napag-uusapan yan, hindi masisilip. Papasok na naman si Boy Inserts dyan. Di ba? Pag nag-buy ka mo, pasok na naman, dagdag ng 50 million, 100 million sa kung saan. Hindi natin na monitor. Pero kung gusto ko yung suggestion ni Senator Lacson Kung ano yung NEP 2026 na binigay ng gobyerno, ng DBM o ng administrasyon ni PBBM, i-adapt na ng Senado at Kongreso. Hindi papayag yung mga insert dyan. Para patunayan nila na hindi sila na walang insertion dyan sa mga budget na yan. No? Kahit for the first time, huwag nilang galawin. No? Para masunod yung agenda ng ating Pangulo when it comes to yung paglago ng ating economy at saka inaral na yan ng DBM especially ni Secretary Amenang Pangandaman. Inaral na nila yan. Lahat po ng nasa NEP, meron ng mga feasibility study yan. May plano na yan. Pagdating sa mga projects. Alam na rin nila kung magkano dapat ibigay dito. Ang nabubulilyaso, yung mga ini-insert after during the BICAM. Yung kanya-kanyang insertion ng HOR representatives saka Senate representatives. Yun ang mga walang isang example yung AKAP. 'Di ba? Yung AKAP, malaking bahagi diyan inserted diyan ng House of Representatives Nung nandiyan na yung pera, andiyan diyan, hawak na ng DBM, dinisburse na yan. Hindi alam kung paano gagastusin kasi walang plano, walang guidelines paano gagastusin yung AKAP. Correct. Kaya may pera ngayon ng AKAP. Kaya sabi ng DBM, hindi kayo binigyan ng budget for 2026 dahil nga hindi nyo man lang nagastos lahat yung budget for AKAP. Kaya lumalaki yung problema dyan sa mga insert kasi walang plano, di ba? Hingi ka ng pera, wala kang plano. Ang tendency, pag na-download na sa agency yan, hindi mo alam paano gagastusin yung pera. Iko-correct kita dyan, ka-copy. May planong ibulsa. Ayun lang. Hindi, pero planong ibulsa. Kung maalala ko, vlog ko nung Lunes o Linggo, parang si Marco. May balita na pipigilan ni PBBM yung natitirang 60 to 80 billion na insertion na hindi niya na ipapalabas. Na-vlog ko yan Parang yung unprogrammed dyan, yung mga unprogrammed funds, no? Kasi yung unprogrammed funds kasi yan, gagastusin mo lang yan pag may extra revenue. Diba? Kung wala, bali-wala rin. Kaya pinigilan ni PBBM dahil mapupunta lang sa bulsa. Correct. Alam na plano Alam na Diba? Walang plano Kaya itong ginagawa ni PBBM, lagi kong sinasabi mga kababayan, huwag natin siyang iwan dito sa laban niya na sinimulan na to kasi mabibigat ang makakabangga niya rito. Kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa mga congressional Senate investigations na yan Yung mga yung mga congressman na yan, kapag alam na lang tatamaan na yan, babaliktad na yan. Lalo't patapos yung termino. Yan pa yung mag-impeach kay PBBM. Kasi syempre, uunahin ng mga yan yung buntot nila. Political lang. Kaya wag natin iiwan si PBBM dito kasi marami talagang sasagasaan dito malalaking tao. Yung typical na political butterflies, malapit na naman mag-eleksyon sabi pa naman ni PBBM, kahit kakampi ko, kahit malapit sa akin, tatamaan, walang sasantuhin. Ako, para sa akin, kahit ito na lang legacy na iiwan ni PBBM, magiging napaka-successful na kanyang administrasyon. Itong legacy na magpakulong ng mga magnanakaw sa Kongreso, sa Senado, sa DPWH, makontraktors. Baka maubos yung congressman natin. Okay lang. At least mapalitan ng mga katulad ni Congressman Leandro Libiste. Correct. Diba? Ng mga matitinong congressman. Isipin mo na masis. Susuhulan si Libiste.
napakayaman nun. Milyonaryo pala yun. Pinakamayaman sa Kongreso ngayon si Leandro Lubiste. Milyonaryo pala yun. Kasi siya ang nag-start halos ng solar energy dito sa Pilipinas noong simula 2012, no? Kaya yung maliit na puhunan niya noon, nagumpisa siya, lumago hanggang sa binili ni Manny Pangilinan yung kanyang kumpanya. Kaya siya nagkaroon ng 54 billion net worth ngayon. Wow. Declared. Tapos susula ng 3.1 million. 360 million. Wag na daw ituloy yung investigasyon. Baka ibigay lang sa inyo ni Leandro Lubiste. Pero maraming umahanga dyan sa bata. Bata pa yan eh. Bata. Maraming umahanga sa kanya kasi hindi nga siya nasilas. Baga, paano ka nga nang masisilas? Kaya siguro sa kanya, kaya siguro yung tenga ni Senator Loren Legarda talagang siyempre, proud mama. At saka tingin ko, hindi rin pinuri pa siya ni Senator Lacson eh. Hindi rin talaga masisilaw yun kasi yung mga bata-bata ngayon ng mga politiko, gaya ni Vico Soto, diba? Hindi mo masusuhulan yung mga yan. Correct. Diba? Ang nakakatawa pa, may mga congressman, ang parang narrative nila, ganyan kami sa Kongreso. Hoy! Ganun daw sila. Parang muntik akong mahimatay doon Kasi, tingnan nyo, Exhibit A, si Lubiste, diba? Ganyan daw sila sa Kongreso. Nako, hindi po. Si Lacson mismo nagsasabi, 2022, ang alam niya na contractor dyan, 65 o 67. Na congressman. Na congressman pala yun. Totoo po yan. Totoo yan. Kahit ako may mga alam tayo dyan ng mga congressman na contractor. Kaya si Presidente nasa una eh. Magaling din ang Presidente eh. Humanap siya ng venue na nandiyadyaan lahat ng tatarget. Palakpakan din sila. Palakpakan din sila. Kahit sila yung pinaparingan ni PBBM. Pero pinagpawisan. Hindi nga makatayo eh. Yung mahiya kayo, hindi makatayo eh. Nagulat sila eh. Hindi, kahit naman sino, yung zona ni PBBM, walang nag-expect na gano'n yung banat eh. Very strong statement. Mga ka-BBM, mga kababayan, ito ang aabangan natin. Dahil meron daw mga feelers ang mga contractors na nagpunta kay Senator Lacson at willing maging state witness. So, yan ang mabigat na pwedeng mangyari within the next few days or weeks, no? At tiyak marami talagang hindi makakatulog na. At marami na magtatago ng kanilang mga pera. Si Senator Lacson, kapag nag-expose siya, matindi yan. Comprehensive yung report niya. Alam niyo yung naalala niyo, Jose Pidal, siya rin yan, di ba? Matindi yan. Talagang totoo, kapag yan ang nag-expose, talagang tinatapos niyan. Bagay, sinabi rin naman ni PBBM, bago siya bumaba sa pwesto sa 2028, tutuldukan niya itong inumpisahan niyang laban sa corruption dito sa atin. Kagandahan kay Senator Lacson, kinikredit niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Na nagkaroon ng bold initiative para i-expose itong corruption sa flood control projects. No? Kaya yan ang kagandahan kay Senator Lacson. No? Hindi niya inaako yung credit, no? Kundi binibigyan niya ang pagpugay si President Bongbong Marcos sa kanyang matapang pagsisiwalat nitong mga corruption sa ating gobyerno. So dito tayo sa pangatlo natin. Ito, ano pa rin to? Corruption na naman yan. Corruption pa rin dito sa Tuba Benguet. Ay naku po, kung matatandaan natin si PBBM, bumisita dyan ha. Sa Tuba Benguet, para bisitahin yung ano ba tawag doon? Rock shedding? Rock shed. Rock netting. Rock netting. Yan, sinabi niya na talagang sayang. At ang nagastos doon ay 260 million pala. Walang silbi. At kapag re-reparin, 500 million ang kailangan. Estimate ng Pangulo. Kaya galit ang ating presidente diyan sa nangyari niyan. Ngayon, ang sabi naman nung contractor doon, hindi siya naniniwala na wala raw silbi yun. Kasi kaya raw nasira yun dahil yung pinapatungan ng rock shed, bumigay kasi matagal na raw yun. Di sana, yun ang inuna niya. Diba? Kung matagal na pala yun, ba't mo pinatong pa ron? Sana, yun ang inuna mong pinatibay para hindi yun ang bumigay. Correct. Diba? Nakita ni PBBM yung ilalim pa. Kaya nga. Butas na. Ayun na nga. Yun talagang babagsak Yun yung sinasabi ng kontraktor na hindi naman daw nasira yung ginawa nila struktura, kundi yung pinapatungan yung nasira. Kasi nga matagal na araw. Dapat yun kasi ang unang ginawa. Correct. Di ba? Yung kumbaga foundation, sana pinatibay nyo yung foundation muna. Ayun na nga. Kaya nga sabi nga ni PBBM, walang silbi. Walang silbi. Sayang. At gagastos pa ang gobyerno ng doble para aregluhin yan, para ayusin yung nasira na yan. At ang commitment ng presidente, hindi naman pwedeng hindi natin gastosan yan eh. Kasi kawawa yung ekonomiya dyan sa lugar. Apektado yung ekonomiya, apektado yung kabuhayan, yung mga commuters, apektado. So kailangan pa rin gawin yan. No choice na naman sa gobyerno. At saka yung rock netting,
overpriced pala ang anuhan dyan. Parang 3.5 lang daw yata yan. Tapos, ang singilan, 12. Parang 12,000, no? Correct. Grabe, no? At ang masaklap dyan, pinagbawal na yan. Di ba? Nagmatigas lang talaga, matitigas talaga ulo ng mga contractor kasi may lapses din kasi sa coordination ng LGU at ng contractor at ng DPWH. Well, parang hindi nag-uusap eh. Yun ay isa sa malaking problema. Bawal na pala yung rack netting na yan. Nag-proceed pa rin sila kasi kikita sila dun sa rack netting na yan eh. Kabibigyan ano napapansin nyo sa picture na yan? Si Bongbong, saka President Bongbong, saka si Magalong. Ayan, parang nagpapaliwanag si... Alam mo napapansin ko dyan? Si Magalong. Si Magalong, hindi naman maka-administrasyon. Correct. Bakit siya naandyan? Kasi marami siyang nalalaman tungkol sa korupsyon. At alam natin na ang Pangulo, no, kapag meron kang matutulong sa kanyang gobyerno, kahit ano pang kulay mo, kahit ano critic ka pa niya ng kanyang administrasyon, kakausapin ka niyan. Kahit ikaw pa sa Roque, papainggan ka niyan, pero kulong ka muna, kulong. Totoo, di ba? So, diyan pa lang mga ka-BBM, diyan pa lang makikita nyo kung nasaan talaga ang puso't isip ng ating Pangulo. No? Wala sa kanya yung mga kulay-kulay ng politika. Basta sa palagay niya, makakatulong ang isang tao, no? Sa kanyang administrasyon at para sa taong bayan, gagawin niya. Kahit hindi ka kakampi. In fair, magandang mensahe yan. At moving forward, no, si Magalong, nagsalita na siya, no? May mga ready na silang dokumento nang sa tingin nila, mga anomalous projects dyan sa Baguio at yung mga nearby areas. Pati pictures. May ready na. At ito pa matindi yung nasabing proyekto ay pinondohan pa yan noong 2018. Naku po. Sino bang diba, sa ilalim ng General Appropriation Act at may halagang 114 million. Natapos ito noong 2019. Pwede pa rin matagal kung tutuusin. 6 na taon, 5 taon. Panahon ni Digong yan, 2018, 2019, di ba? Ang sinabi ni Senator Papi Lacson, no, for the past decade, which means 10 years. Ang naibulsa na ng mga corrupt, no, tungkol sa flood control project ay 1 trillion. Wow. Imagine that, 1 trillion. Ilang 1/5 ng ating budget. Ilang bahay na ng mga hirap ang pwede mo magawa doon. Ilang estudyante na pwedeng makapag-aral. Ilang mga may hirap na pwedeng bigyan ng puhunan para may angat ang estado nila sa buhay. No? 1 trillion, imagine that. No? Kaya importante, no, na hindi lang tayo tumingin dito sa 3 years ni PBBM. Kundi we go beyond yung 3 years. Past 10 years. No? Tingnan natin yung sinasabi ni Senator Lacson kung talagang valid yung kanyang mga figures. Di ba? That's 1 trillion. Napakaraming pera niyan. Napakaraming pera. Ang dami ng may hirap na pwede nating mayangat ang buhay. So kung 2018 pa yan, bakit sinisisi kay PBBM? Kasi ob-ob nga. Matagal na pong kalakaran sa DPWH ang ganyang sistema ng mga proyekto. No? Gaya na sinasabi ko nga, ginagawa nga nilang gatasan yan or ROI payback ng kanilang investment during elections. Yung pagbibili nila ng boto, 1,000, 2,000 hanggang 5,000 per vote. Yan na yun. Yan yun. Payback nila yan. So mga tumatanggap doon sa vote buying, yan na yung resulta. Correct. Ngayon, etong pagpunta dyan ni PBBM, wala po yung halong politika ha. Baka akala nyo may pinag-iinitan dyan. Wala po pinag-iinitan dyan kasi talagang sira yung struktura kailangang maayos. Tingnan mo lang sa picture. Tumabingi ba? Tama ba? Tabingi. Parang tabingi na yun. Oo. Hindi na talaga pwede daanan ng mga bus ng mga truck. Delikado na yan. Hindi na pwede yan yung sa Cannon Road. Cannon Road yan. Cannon Road. Grabe, yan yung buti na lang maraming way papunta packet ng Baguio. No? Hindi lang sa Cannon Road. Yan tabingi. Talaga hindi mo masisisi PBBM. Bakit magalit dyan? Gumamit na nga ng word na lintik Ngayon, ang swerte ngayon dito, yung mga kontraktor na mga maliliit. Kaya kung ikaw kontraktor ka na maliliit, dapat maging matino ka. Kasi yung mga malalaking kontraktor sigurado mabablacklist na yan. Marami yan. Mabablacklist na yan. Ngayon, pagkakataon ninyo, kayong mga kontraktor, kung nakikinig ba na ba kayo, kung may kumpanya kayo na maliit, yan, pagkakataon yung yumaman, pero dapat maayos yung trabaho nyo. Damay-damay na yun Even yung BIR yung BIR, sisilipin nila itong mga kontraktor na yan. Gusto ko sana yung mga official ng mga iba't ibang ahensya like BIR, no?
Anti-Money Laundering Council, dapat maging proactive naman po kayo. Nababanggit na yung mga pangalan ng mga kumpanya at alam na yung mga may-ari ng mga kumpanya na yan, dapat proactive kayo. Baka pwede naman gayahin sa US kapag nakitang merong kahit konting evidence ng pandaraya sa tax nila o sa mga ginagawa nila sa projects nila, no? Anong ginagawa? Pinifreeze na agad yung mga assets. In fairness naman sa Bureau of Customs, kumilos naman. Dahil, di ba, Manong? dahil iimbestigahan yung mga sasakyan na pagkarami. Yung yung may payong. Yung may payong, bumili ng Rolls Royce. Pero alam mo tingnan mo naman, magaling talaga yung Diyos Yung interview na yun, intended yun para maipakita na mayaman na yung politiko na yun at hindi na mangungurakot just in case maging mayor. Correct. Campaign na yun, campaign material yun yung purpose ng interview na yun. Ipapakita niya sa lugar na tinatakbuhan niya na bilyonaryo siya, hindi siya mangungurakot. Diba? Ang problema ngayon, nagagamit. Ako bumili ko ng Rolls Royce kotse. Innova lang. Kasi gusto ko yung giveaway Payong, ano ang giveaway? Payong nakalagay Bener Abalos. Yan ang gusto ko sa'yo May pasok. Yan ang gusto ko sa'yo Patawag na naman tayo yan Kamusta ka na sa'yo? Basta ka tayo ng comment. Mahaba na yung kinain ko Parang gusto ko yun patawag tayo Basta ka tayo comment. Sabi ni Gemma Raful yan. Pera ng bayan napunta lang sa mga opisyal na magnanakaw. Correct. Kay Mines Misno, akala ko kung sinong mayayaman, yun pala mga kawatan. Brooked Pinky, good evening mga gwapo. Watching from Abu Dhabi, UAE. Nice to catch your live. Ito may punto to. Sa Emmeline Obra. Blacklist pero mag-iiba lang ng name. Yung reborn nga yan. Balik din po sa DPWH, dapat din na sila isyuhan ng tax clearance. Yun yung reality, no? Makikita na yan kasi na-bulgar na kasi yan. Yan. Si Joe Messina, mabuti na lang naikutan ni PBBM kung hindi, asan na yun? Kung hindi, kapag alis niya sa Malacanang dilis tuloy. Sasabihin, walang nagawa. O si Shakira Baquero, salute PBBM, siya lang ang presidente na matapang na nag-expose ng mga flood control corruption. Ibig sabihin, itong presidente natin walang sinisino, walang may utang na loob sa mga politiko na corrupt dahil maraming may expose na corrupt politician dito sa flood control. Ito si Cecil Kawasaki. Kung dito lang yan sa Japan, kulong ka agad habang iniimbestigahan. Yan sinasabi ko. Hindi, doon naman pare. Kapag yung politiko, nasangkot pa lang, nagpapakamatay na, nagre-resign na. Dito nakulong na. Sakala magkakaano sa leeg. Ano ba ito? Brace na leeg. Neck brace. Neck brace. Hindi lang yun. Tatakbo pa uli. Yun nga. At ang masaklap naman sa mga Pilipino, iboboto ulit. Pag nakatanggap ng 1,000. Yan ang kalakaran dito talaga. Mga kababayan, yun ang mga dapat natin iwasan na pag tumanggap tayo ng pera ng politiko tuwing election kasi po, ninanakaw din sa atin yan. Mas triple, quadruple pa ang balik para sa kanila. Kawawa ang Pilipinas. Okay, mapunta tayo sa ibang topic naman. Okay, sige. Tungkol sa Project Dime. Ay, maganda yan. Hindi ako masyadong familiar, honestly. Pero galing ako dyan kanina, pero mukhang maganda. Bago Kasi maganda. Baka kay Secretary Amena yan, ha? Bukod kay Secretary Amena. Tapusin mo. Pag napabanggit mo, para nag-blush ka. Hindi. Maganda talaga mga project ng DBM. Talagang ang DBM kasi, talagang advocate sila ng open governance. Transparency sa gobyerno. Kaya kailangan itong binibida nila na Project Dime na to, kailangan ng gobyerno para mas makita natin yung mga kalokohan sa mga proyekto. Maganda yan nabalitaan ko yung Project Dime. Actually, bagong-bago yan. Nung sinabi mo nga yan, sir, kanina, chinek ko. Para siyang parang sumbong sa Pangulo.ph yung peg niya. So pupunta ka search nyo lang sa Google, Project Dime or kaya dime.gov.ph. Doon makikita mo yung makikita mo yung lugar. May search option dyan, lugar at anong klaseng project yan. Halimbawa, tinype ko, Region 2. Habawa na lang, Quezon City. Na-type ko na Region 2. Flood control. Lalabas yung mga flood control projects dyan. Ang kaibahan lang nito, may update ka na. Ang ibig sabihin kasi ng Dime, information, digital information for monitoring and evaluation. So doon, mamomonitor mo
yung status ng project, kailan matatapos yan, etc. Ano pinakaiba nito sa yung budget sumbong mo sa Pangulo? Hindi, kasi nasilip ko yung kay PBBM, nandoon yung kay PBBM, yung mga project at saka kung saang lugar. Pero walang nakalagay doon yung talagang detail kung kailan inumpisahan, kailan natapos, kung kailan matatapos, magkano yung presyo, sino yung contractor. Pero dito sa Project Dime, kumpleto lahat. Lahat nandiyan dyan, kung sino yung contractor, kung kailan matatapos, kung kailan sinimula, kung sino yung kumita, sino yung mga... basta lahat, pwede nyo, at pwede rin magsumbong dyan, ha? Feeling ko pwede rin. Pwede rin kayo rito magsumbong sa Project Dime. So inulit ko, dalawa na pwede nyo pagsumbungan ng mga flood control ng mga proyekto ng flood control dyan sa lugar nyo. Isumbong nyo sa Pangulo, yun, direkta kagad kay PBBM yun. Pangalawa, kung gusto nyo makita lahat ng detalye, maliliit na detalye dito na kayo bumisita sa Project Dime na pwede rin kayong magsumbong. At yan ay sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Ang dami. Diba yan? Pag sinasabi si Secretary nawawala sa focus eh. Hindi, dito to yan. Ang daming proyekto ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo na talagang nagpo-promote ng transparency and open governance. No? Sa pangunguna nga ng DBM, no? Halos lahat na ginagawa para lang maging transparent ang gobyerno. So dapat tayo bilang mamamayan, mag-cooperate tayo sa mga bagay na pwede natin gawin. So doon sa Project Dime, makikita mo na kaagad kung magkano yung presyo. Correct, andyan, nakalagay dyan. Makikita mo yung na kaagad project dyan. Cost nandyan. Yan, ibinibilad na talaga ng gobyerno yung mga proyekto, yung mga presyo nandiyan na. Yung source of fund, nandun din. Halimbawa, ang source niya, GAA, makikita dyan. Sino yung implementing agency? Halimbawa, DPWH, nakalagay din dyan. Ang contractor, sino, nakalagay din dyan. So wala silang lusot dyan. Even yung latitude at altitude ng lugar. So matutukoy. So ibig sabihin, itong Project Dime system na to, or website, pwede makatulong sa pagpiprevent ng corruption sa mga public projects. Oo naman, kasi pwede nyo tingnan dyan. Or all types of projects ng government. Pwede nyo tingnan dyan kung haba, nakita nyo, flood control, ganyan sa lugar nyo. Puntahan nyo, at di pag wala, isumbong nyo sa Pangulo. Ano lang yan? Nakalink na siya kasi high-tech na yung data eh. Halimbawa, may nasulat na article about dun sa project, nakalink na ron. So kung halimbawa, medyo anomalous yung project na yan eh, may makikita ka doon, may mga published articles na nakalink na siya. Parang may halong AI na ito. So yan. Gaya na nakikita nyo sa screen, yan na po yung mismong sa Project Dime. Yan. Yan yung Vision yan. Ayan, nakikita nyo yung mga proyekto, di ba? Masyadong detalyado. Diba? Pwede nyo bisitahin din yan kasabay ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, layunin ng proyekto na ito, gamitin ang makabagong teknolohiya at real-time data para mas mabilis matukoy ang problema sa baha. Makakatulong ito para sa mas maayos na flood response at mas epektibong maintenance ng mga pumping station at drainage system. Kaya para kanina, pumping station sa pinuntahan nila, no? Yung pinuntahan natin, pangalan nun? Rapia ba yun? De Galela? Tripa de Galina, ayan o. Galilina? De Galina. Pumping station. Pumping station. Basta doon sa may Pasay, malapit sa domestic airport yun. Nakita namin, panoorin niyo na vlog ko para makumita ako. Bundok ng basura, ha? Bundok ng basura. Siguro mga third floor yun. Ganon kataas yung basurang nadatnan namin doon, third floor na bahay, ganon kabundok yung basura. At galing lahat yun sa atin, ha? Galing sa atin galing yun, nakuha yun sa Sapa papuntang sa ilog papuntang Manila Bay. Doon naharang yung mga basura na yun. Inipon, third floor umabot at partida pa. Nakuha na kagahapon yung karamihan doon na basura. Yun yung inabutan namin pero third floor pa rin, napakataas ng basura na nakuha doon sa pumping station na yun. At galing sa atin yun na nagre-reklamo na binabaha. Kaya importante yung waste management eh. Simple lang siya pakinggan pero napakalaking halaga ng waste management. Halimbawa sa bahay nyo, hindi mo tinapon yung basura mo ng tama, tapon mo sa kalsada, di ba? Umulan, aagusin yan. Mapupunta yan sa mga ilog, sa drainage, mag-i-end doon sa pumping station. Kung puno ng basura yung pumping station, hindi siya gagana. Babaha. Kasi hindi gagana eh. Doon papasok yung malaking contribution ng mga LGUs. No? Correct. When it comes to garbage management, no? Kung paano sila magkaroon ng mga patakaran sa pag-handle ng garbage. Simula pa lang sa mga bahay ng mga residente sa kanilang nasasakupan, pati yung mga negosyo o nagbi-business sa area nila. So, importante masunod
talaga yung garbage disposal system ng mga LGUs. Yan talaga importante. Dapat sa atin mismo, sa pamilya pa lang natin, sa sarili natin, sanayin na natin yung ganyan. I-recycle natin yung mga dapat i-recycle. Para hindi tayo laging sisi sa gobyerno. Awayin natin yung gobyerno. Tayo rin nagtatapon ng basura. May kasalanan din tayo kung bakit tayo binaba ng matindi. Sino hindi guilty dyan? Di ba? Kaya mga kayayam, no? Mga ka-BBM, no? Suportahan natin itong Project Dime project ng DBM at ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi we move kasi wag na nga. Nawawala sa filter. We move to another topic, no? Yung ano ba yung world skill? Maganda yan. World skill na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung isang araw. Anong klaseng world event skill? yan? Ano yan? World Skill ASEAN 2025 yan. Ano yan? Showcase yan ng talento ng mga residente ng ASEAN. So, kumbaga, competition yan. Competition yan. Noon, typical, yung mga cooking, etc. Yung mga handicrafts, skills. Ngayon, high-tech na. Pati IT skills na. IT skills, robotics, yan. In-incorporate na nila yan. Parang so, gano'ng katagal na ba nangyari to? Parang matagal ito, parang 5 years na, no? Kung hindi ako nagkakamali. Ito yung mga, unahin muna natin to ha. Yung mga kalahok na nagpapalakas ng galing sa larangan po ng cybersecurity. Biruin mo ha. Information Network Cabling, Internet of Things o yung IoT, IT Network Systems Administration, IT Software Solutions for Business, Web Technologies, Refrigeration and Air Conditioning, Wall and Floor Tiling, 3D Digital Game Art, Fashion Technology, Graphic Design Technology. Napakarami pa po. Hairdressing. Wala dyan. Pang automobile technology, carpentry, plumbing, and pakilaki. Industrial control, grabe, no? So, talagang world skill pala talaga yan. Lahat ng skill ng isang tao, no? Diyan nagkakaroon ng competition. Pwede rin siguro dyan yung mga dilis. Pwede. Fake newsing. Fake news production. Fake news peddling, no? Wala pong gano'n sa world skill. So ito pala parang parang paligsahan ng talent. Hindi sa paligsahan sa sports, basketball, volleyball, hindi pala gano'n. Paligsahan ng abilidad, ng skills. Kung anong skills meron ka, more or less, andyan sa competition na yan. May bago rin. Meron ba tayo mga delegasyon? Meron. Siyempre, ang Pilipinas dito ginanap no? Ang Pilipinas ay parte po ng ASEAN. Currently, 10 lang po yung bansang miyembro ng ASEAN. Pero ang maganda dito sa World Skill ASEAN 2025, ang East Timor, nag-participate na sila dyan. Wow. Kahit hindi pa sila full-fledged na member ng ASEAN, nag-participate na sila dyan. At may mga bagong areas po ng kumbaga bagong category dito sa World Skill ASEAN 2025. Ito po yung collaborative robot and systems integration. Medyo malalim ito, no? Industry 4.0. 4.0. Whatever it is, di namin alam. Nakabago. Pag meron na huling nagtatapon ng basura, ikulong agad 1 year. Dapat nga talaga Penalty. Hindi, totoo yun. Palagay ko panahon na para yung penalty sa pagtatapon ng walang kapararakang pagtatapon ng basura ay itaas ng penalty. Tama si Magpapa. Dahil kasabihin na naman ng mga kaliwa ay anti-poor. Anti-poor. May hirap na naman ang kawawa. Babahain na naman tayo niyan. Disiplina, importante yung disiplina sa atin. Next Yam. Pinangunahan din pala ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Manila Tech Summit 2025 sa Shangri-La Port, no? Taguig ngayong Martes, Agosto 26. Ito na mga summit na to, no? Ay binibigyan ng kalagahan ang digital transformation. Hindi lamang para sa gawing moderno ang mga sistema, kundi para bawasan ang agwat sa lipunan at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, no? Pagkakandahin ang buhay ng mga Pilipino through itong digitalization, no? Through use of internet technology, etc. So noong 2024 pa lang pala, umabot na sa 2.25 trillion ang halaga ng digital economy ng Pilipinas. Katumbas ito ng 8.5% na GDP at lumikha ng 11.3 milyong trabaho. Napakalaking industry pala itong... kaya hindi siya pwedeng... Kaya talagang pinuntahan pala ng ating Pangulo dahil napakalaking contribution sa ating GDP at napakaraming empleyado, no? At saka Pilipino na nakikinabang. Isa yan sa legacy projects ng Presidente, di ba? Connect ang buong Pilipinas. Correct. Yung Wi-Fi internet connection sa lahat, even the most remote area, lagyan natin ng internet connection, iparte yan ng digitalization. Correct. Kasi napakalaking industry. Biruin mo, 8-point-something yung contribution sa GDP. Parang almost the same as tourism. Mas mataas pa nga. Baka mas mataas ng konti kasi 8% ng tourism. Sabi ni Maria Estrella Pleteki na suki natin,
wish ko na ma-extend po siya si Mr. President para tuloy-tuloy ang mga ginagawa niya para sa ikagaganda at kaunlad ng Pilipinas. Gustuhin man natin yan, kaso bawal. Kasi we have to change the Constitution. Maraming allergic po sa pag-amyenda sa Constitution. Sub Tirona, sabi niya, good evening mga ka-BBM. Good evening po. Next. Mapunta tayo sa next topic natin. Ito, sige. Dumako tayo sa isa sa pinaka-importante at gustong-gusto natin pinupuntahan. Itong Love for All. Ay, nako, yan naman. Nandiyan tayo, di ba? Oo. Nakapunta tayo dyan sa Love for All, dyan po sa San Juan. As expected, no? Pag sinabi mong Love for All, love for all. Kahapon yan, no? Kahapon sa San Juan. Siyempre, libreng serbisyo medikal, legal assistance, nandiyan. Andiyan din po yung mga libreng pagkain, konsultasyon, libreng gamot, at ang importante, may charity ba? Oo, yun ang importante talaga sa lahat. Yung mabibigyan ng tamang serbisyong medikal, na libre yung ating mga kababayan. Alam mo, pag sabing kahapon, marami talaga akong lakad kahapon eh. Maghapon dapat yun eh. Ako, Kaso, nung nalamat ko Love for All kay First Lady, cancel lahat. Cancel mo lahat talaga? Cancel lahat. Ang lakas ni First Lady sa'yo? Oo. First Lady, ano ba? Ako hindi nakarating, pero sayang, no? At na-meet ko yung napakagaling na PCSO. General Manager, si Sir Mel Robles. Napaka-dynamic, napakagaling. Siya din po yung behind sa ilang libong PTV, no? 1-3. Patient Transport Vehicle. Tapos sa Love for All, lagi siya kasama ni First Lady dahil sila yung may malaking contribution sa pag-implement ng Love for All. Kahapon umaga pa lang, kasi every time na pupunta tayo sa Love for All, hinahanap natin yung charity ba. Pagdating natin... Para magkaroon din ako ng ganun. Pagdating natin, hindi natin nakita yung charity ba. Saan ba nakalagay pala yun? Hindi ko alam. Hindi natin nakikita pero kahapon pag uwi natin, nakita ko yung mga tao, may dalang charity ba, binidyohan ko nga eh. Yung pauwi na tayo, hirap na sila, bit-bit na yung charity ba. Kasi ang bigat niyan, kasi ang daming laman. No? Sana next time tingnan natin isa-isa kung ano laman ng charity. Akala ko bigyan tayo ng charity ba? Sana bigyan din tayo. Mahirap bitin yun. Mahirap iyan yun. GML, baka pwede naman kami padala ng charity ba? Bibigyan namin sa mga kapitbahay. Pero ito, real talk, seryoso tayo Matagal na yung PCSO na nakakatulong. Correct. Pero para sa marami nating kababayan, si General Manager Mel Robles ang pinakamagaling na umupo dyan. Correct. Kasi kung titingnan mo marami rin naman mga nagbibigay ng ambulansya ng mga general manager. Pero si Mel Robles, namigay din ng ambulansya, 1-3 nga lang. Kung noon, patatlo-tatlo, palima-lima, ngayon, si Mel Robles, 1-3. Tanong mo sa akin, bakit siya pinakamagaling? Bakit siya pinakamagaling? Kasi kitang-kita ng taong bayan, nararamdaman ang serbisyo ng kanyang departamento, ng PCSO. Nakikita na kung ano man yung kinikita ng kanyang korporasyon, na hinahawakan ay naibabalik sa taong bayan. Correct. So isipin nyo yung charity timba na yon, kung gaano kalaki yung timba na yun, ganyan siguro kalaki yun, 2 ruler, bibit-bitin mo yun, puno-puno ng goods yun. Ito yung timba na kahit ibato-bato mo hindi nababasag. Pwede yung paggamitin yan pang paligo sa bahay ninyo. Ang galing din na nakaisip. Useful. No? Very useful. Speaking of charity assistance, aabot na po sa 4 billion pesos yung charity assistance na ipinagkaloob po ng PCSO. Kasi halimbawa, may kapitbahay ka, hingi ka ng tulong. Unang papasok sa isip 4 billion last year? Punta ka sa PCSO. 4 billion. Grabe no. Last year lang? Malaking bahagi po dyan na napupunta po sa PhilHealth bilang suporta sa Universal Healthcare Law o 40% po ng charity fund. So kung tumaya ka ng loto, 40% po ng kikitain nila dyan mapupunta sa charity fund na halimbawa, hingi ka ng tulong sa PhilHealth, doon na pupunta yan. Tapos sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program or MTVDP, 674 dagdag na ambulansya na ang naipamahagi ng PCSO sa iba't ibang LGUs. So to date, ilan na yan? 1,300? Tama ba? 1,280 something. Na ang naipamigay na PTV ng PCSO sa galing ng General Manager dyan. At ibig sabihin, mga bago yan. Mga additional yan eh. Bago. Diba? So kung may mga luma na sila, additional lang yan sa mga LGUs. Correct. At yan, nasa likod po niyan si GM Manager na si Mel Robles. At sa pangunguna rin, syempre, magaling na presidente, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito, tandem to pare, no? First Lady, Lisa Marcos. Dahil yung Love for All, kanyang... Baka hindi ka na-invite ng Love for All. Sa Siargao pa naman susunod. Baby ni FL Lisa Marcos. At saka makita mo si
general manager kahapon, Mel Robles, hindi kaagad siya umuwi, no? At sine-check niya. Hindi kaagad siya sumunod sa mga iba, no? Inikot niya po yung mga tao dun sa gym, yung mga humihingi ng tulong, yung mga nagpapa-check up, kinausap. Hindi kaagad siya umuwi, makikita mo talaga na concern siya sa mga tao na mga nandoon. Kasi kung walang pakialam yan, umuwi ka agad yan. Mm-hmm. Di ba? Doon, inikot niya yung buong covered court. Pinagkakausap yung mga tao ro na nakapila na humihingi ng tulong. Just yan sa Phil Oil Center, no? Diyan po sa San Juan. So marami rin dumating? Marami. Sa bagay, ang Phil Oil, ilang libong capacity. At saka holiday pa, suspended yung klase kasi maulan, di ba? So kahit na maulan, tuloy pa rin po yung pagsiservisyo ng Love for All. So mula pala nung Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2024, nakapag-release ang PCSO ng 6.7 billion bilang mandatory contribution. Yan. 5.4 billion para sa Universal Healthcare ng PhilHealth, 627.8 million para sa CHED, at 576.2 million bilang share ng LGUs mula sa Lotto operation. So kumikita pa lang LGUs or may share pa lang sila. Magagamit din sa operation. So, ang laking bagay din nun. Hindi mo pwede. Sabi nila, itigil na yan kasi sugal din daw yung PCSO. Maraming natutulungan yan. Hindi yan yung sugal na talagang kakasira ng buhay. Scatter. ito yung sugal na maraming nililigtas na buhay. Dahil hindi talaga lingit sa ating kalaman, maraming pumipila dyan. Sa PCSO humihingi ng tulong, may mga dalang mga resibo, reseta, na kung ano-ano para ihingi ng tulong sa gobyerno. At marami din yung umaasa na eventually yayaman sila, magiging milyonaryo sila kung mananalo ng loto. Yung chance na yun, di ba? Yung simpleng pag-asa lang, aalisin mo pa ba yun sa mga Pilipino, sa taong bayan, di ba? Wag na, no? Noong March 2025 po, namigay po ang PCSO ng 2.3 million pesos na financial assistance po sa 3 welfare organizations para po sa mga abandoned, yung mga iniwan po at surrendered children bilang bahagi po ng kanilang institutional partnership program o yung IPP program. So yung trabaho ni Mel Robles ay hindi lang pala natatapos sa pagbibigay ng ambulansya at sa charity ba. Talaga yan pala talagang unang calling sa kanya yung pagtulong sa mga may sakit. Kasi naging parang habit na ng mga mambabatas natin na kapag meron silang mga pet projects or pet laws, no? Yung pondo na panggagalingan ng kanilang project or pet na batas ay lagi PCSO, no? Okay, yung isa PAGCOR, no? Ganun ang ginagawa nila. Kaya talagang obligado by law ang PCSO na tumulong. Pero tama lang naman. Para yung kinikita nila sa kanilang korporasyon, yung sa sugal nga, no? Ay napupunta rin o naibabalik sa taong bayan. At isa pa, wag natin kalimutan na yung bagong Pilipinas Servicio Hub diyan sa San Juan, malaki din po yung papel. Ginastosan din po yan ng PCSO. Pinuntahan nyo rin yung kahapon. Pinuntahan natin yan. Yung Servicio Hub, yung all-in, lahat ng services nandiyan na. Sayang nga yun. May PhilHealth, lahat may SSS. Napunta natin, sarado. Ang ganda. Sarado lang kasi may bagyo, no? Ay may low pressure area. No? Si Mel Robles rin pala yung nagpagawa doon. Napakaganda. Ang ganda ng facility sa loob, bagong-bago. Sasakay ka ng elevator, no? Hindi ka na mag-aakyat ng napakahaba. Swerte yung taga San Juan, no? Sa kanila napunta yung unang na yan, no? Siguro may bakanting lugar eh. Swerte nila kung napuntahan ninyo kahapon. Pwede kaya dyan kahit hindi taga San Juan? Alam ko pwede. Kasi dito yan eh. Hindi ka naman i-deny yan kahit hindi ka taga San Juan. Yan eh. And they're also planning na mag-construct din ng similar setup dyan po sa Visayas. Parang sa Cebu ata, no? Para ma-duplicate natin yung sistema ng bagong Pilipinas Servicio Hub. Next pre. Malaki po yung naging tulong ng PCSO sa pamumuno po ni General Manager Mel Robles mula po 2022 hanggang 2025. Sa administrasyon po ito ni PBBM, hindi lang po ambulansya, dagdag na pondo sa healthcare system, isa po yan sa kanilang primary mandate, no? Pag-abot ng tulong sa mga nagsisikap hanggang sa welfare ng mga bata, naging mas transparent at mas malawak po ang abot ng charity programs nila. Diba? Oy, thank you. PCSO General Manager Mel Robles. Po, Sir Mel Robles. Sige, basa muna tayo ng comment bago tayo mag-proceed sa ating next topic, no? Ayan. Kay Xing Wangxi. Ayan, dito na mabasa yung Chinese character, no? Ka-BBM, wala bang birthday party si Madam FL po? Wala tayong narinig eh. Meron bang birthday party? Na-invite ka ba, pre? Sa? Birthday party daw ni FL. Na-invite ako, hindi ko lang napuntahan. Busy ka kasi, no? Ito, basahin ko si Lourdes Jonov Tan. Hello mga idol, good evening. Lagi kaming nanonood sa inyo. Shout out watching from Norway.
No? Hello Ma'am Lourdes Tan, no? Kamusta po kayo diyan sa Norway? Salamat po sa pag-subaybay sa amin. So mahaba-habang balitaktakan to. Kay Halilin Lin. 7.5 pa lang. Meron ka ba, Sir Mark? Sige, i-shoutout ko muna to. No? Pag-usapan. Sige. I-shoutout ko muna si Ma'am Halilin Lin. Ano naman masasabi nyo na BBM vloggers pero unti-unting natira. Baka yung nag-aaway-aaway daw na BBM vloggers. Ay, wala po kami pakialam yan. Mga kaibigan namin lahat yan. Kung mga nag-aaway sila, wala po kami, labas kami dyan. Lahat ng opinion nila, karapatan po nila yun. Wala po kaming dapat sabihin doon. Kasi karapatan po nila lahat po yun. Hindi po kami nakikisali sa mga freedom of speech, freedom of expression. Diba? Siguro para sa akin, respetuhan na lang ng mga posisyon. Pero ito na sigurado. Respetuhan ng mga paniniwala. Sa lahat ng vlogger, kami tatlo yung pinakagwapo dyan. Gwapo. Cute ang mga kalimutan lagi. Gwapo, cute. Parang agabyado ko na. Sabi ni Yukanach. Good evening po sa inyo, sir. Good evening po, ma'am. Halima Al-Hashimi. Halima Al-Hashimi. Taga-Iran to, Good evening po sa inyong lahat. Watching from Iran. Sabi ko na eh. So ito, pag-usapan nga natin. Pero ito, last. Sige. Christian Dana, watching from Toronto, Canada. Kamusta po? Ang dami International talaga tayo. Ayan, ito. Pag-usapan natin ito mga ka-BBM. Itong bagong-bagong sinabi ni President Bongbong Marcos na lifestyle check. Ano bang, kayo ba bilang taga-suporta ng ating presidente? Pabor ba kayo na i-lifestyle check yung mayor nyo dyan? I-lifestyle check yung... Pa-comment kaya natin sa mga... yung kapitan nyo dyan. O i-comment nyo Okay lang ba sa inyo? I-lifestyle check yung mayor nyo dyan sa lugar nyo na binoto nyo? I-lifestyle check yung congressman ninyo na binoto nyo rin? Correct. Yung governor at yung kapitan na kapitbahay ninyo, okay lang ba ipa-lifestyle check ni PBBM? Isama mo na yung district engineer. Oo, i-district engineer na rin na yan. Pati. Yan. Lahat na. Yan, kasi kaganina, sabi ni Secretary Amena Pangandaman, ready siya sa lifestyle check na yan at makikipagtulungan siya. Pati si... Ganoon na rin si Vince Dizon. Secretary Vince Dizon and si Henry Aguda. DICT. Ready sila sa lifestyle check na yan, no? So kayo, pabor ba kayo na yung sinuportahan yung mayor, yung sinisipsipan ninyong congressman ay i-lifestyle check? I-comment nyo dyan para mabasahin natin. I-comment nyo na rin kung sino yung politiko na gusto nyo lifestyle check. Sige, maganda yan. May nag-comment na, si Mang Ubat, tapos pakishare na po itong podcast namin, pa-share nyo, tapos i-comment nyo kung sino gusto nyo i-lifestyle check na politiko sa lugar nyo. Ayan meron na, may pangalan na, si Vico Soto daw. Sabi ni Jenny Mahubat. Pasado yan. Pasok yan. Kung isa sa pinaka-straight o pinaka-diretsong politiko, isa si Vico Soto dyan. Tanong ko, bakit po tinanggal si General Torres? Sabi ni L.A. Bohemia. Panoorin nyo na lang po yung mga podcast namin. Nalit si L.A. Pero kayong dalawa, ano masasabi sa lifestyle check? Okay na okay? Okay na okay. Kasi dapat, dapat meron na talagang sistema ang gobyerno para sa ganyan. Yung tipong hindi alam ng mga government employees and elected officials na nila-lifestyle check sila. Dapat meron tayong departamento na gumagawa niyan. Maging institutionalized yung lifestyle check ng mga public officials. Kasi mga ka-BBM, sa lugar namin sa Quezon City, talagang matindi. Ang yayabang pa. Kung mag-flaunt, kung magyabang ng kanilang mga kotse, mga sports car, nagtatrabaho lang naman sa gobyerno. And kung kunyari kukumpara ko yung kita sa kanya sa private, di hamak na kung mas mataas ang kinikita ko doon dahil sa gobyerno meron tayong salary standardization law. May standard na sweldo mga tao, di ba? Pero makikita mo mga naka-Porsche, naka two-door sports car, may mga van na pang-artista, so dapat talaga yung lifestyle check. Kasi hindi sapat idagdag ko lang yung SALN, kasi kapag government employee ka, may statement of assets, liabilities and net worth ka, di ba? Usually naman kasi yan dinadaya nila, di-declare, ito lang yung properties Kapag nag-lifestyle check, ito yung actual, ito yung reality. Iba kasi on papers Pag nag-lifestyle check ka dyan, bakit puro Louis Vuitton yung bag niyan? Bakit nakapatek yung relo niya? District engineer, nakapatek, di ba? Pag inimbestigahan talaga yan, ang talagang magaling na investigador. Malalaban talaga yung... Ngayon, ang tanong dyan, mga ka-BBM, paano kung kayong dalawa si BBM,
paano nyo masisigurado? Akala ko kami yung ila-lifestyle check eh. Hindi, paano nyo masisigurado na yung gagawing lifestyle check makatotohanan at credible? Yan. Kung kayo si BBM, ikaw Yam. Kung ako, kunyari akong assigned. Payo mo kay BBM kung paano gawin yan? Pinakamagandang gawin dito, kumuha ng isang credible na leader or group. Baka yan na si Torre Correct. Baka yan na si Torre Baka nga. Na magkakandak ng lifestyle check. Pangalawa, kumuha ng mga taong magagaling na investigador. Mga talaga seasoned investigator from the PNP or CIDG or NBI. No? Talagang gumawa ng task force. At pangatlo, wag i-advertise kung sino-sino itong mga to. At wag din i-advertise kung sino yung presently or currently undergoing lifestyle checks. Correct. Para siguradong makita yung kilos ng mga yan, yung normal na kilos ng mga tao na yan. May ginawa na dyan si Abalos. Hindi lang yung by the way, pag nag-lifestyle check, hindi lang yung mismong official ng gobyerno ang nila-lifestyle check. Pati yung pamilya. Pati yung pamilya. Pati mga anak. Baka yung tatay kamukha ni Ferdinand Sr. na talagang kuripot. Tapos yung mga anak matindi. Correct. Yun ang nagwawaldas ng pera ng magulang. Correct. Diba? May template na yan Yung ginawa ni Secretary Abalos sa DILG nung sinuri yung credentials ng mga high-rank government PNP officials. Pwede na gawin template yan Bumuo ng special team. Tama ang sinasabi ni Sir Yaya, dapat hindi questionable yung credibility ng tao na yan. O kahit 10 yan sila o 20 yan, isa-isahin. Tapos magkaroon ng platform na parang sumbong sa Pangulo.ph para doon magsumbong. Isumbong ninyo yung mga mayor para yun ang priority. Kasi hindi naman lahat agad-agad At hindi nakikita kung sino nagsumbong. Ang makakita lang, yung detalye ng sumbong ay yung task force. Encrypted, Para, syempre, hindi ka matatakot na magsumbong. Correct. Isang platform, gawa ng sumbong sa Pangulo.ph version 2.0, di ba? Katulad ko, alam ako sa barangay namin. Pakabait kayo sa akin. Sabi ko na. Di ba? Parang nagtutugma-tugma no? Sabi ni PBBM, magla-lifestyle check. Ngayon, sino magla-lifestyle check? Baka nga si Tory nga talaga. Baka. Diba? Pero mabigat na trabaho yan. Mabigat yan. Kasi syempre may mababangga ka dyan pero sa tingin ko kaya ni Tory yan kasi investigador sa CIDG yan Tama. Kaya nga General Astig. Diba? Kaya ni kung yan ang ibigay na assignment kay General Tory siya yung magla-lifestyle check, siya yung mamumuno sa mga magla-lifestyle check. Ako, kabahan na talaga lahat. Yung mga kasi idadagdag ni General Torre sa resume niya yan, sigurado. Simulan sa mga senador, vice presidente, pwede nga rin. Di ba? Simulan mo dyan, mga congressman, ilan yan? 200 plus, 260 something o 300 parang dumami sila. O plus senador na 24, 300. O mga mayors, governors, mga district engineers, medyo malaking trabaho din kasi yan Diyan talaga masusukat yung galing ni General Torre. Kung diyan talaga siya ilalagay, diyan talaga masusukat kasi napakahirap na trabaho yan. Teka, basahin ko si Mr. Troy Oscar Tan, baka mawala kasi sa Good evening po mga idol. No? Shout out watching from Norway. Diehard supporter po kami ni Mrs. Wow. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po Sir Troy Tan. Troy Oscar Tan. Ayan. Sabi ni Maria Estrella Plateki yan, yung iba dyan, ang daming mga sasakyan. Daig pa yung multi-billionaire dito. O tama nga naman. Totoo yan. Correct. Kay Bing Aguirre, shoutout po sa inyo, naka-peace sign. At kay Mario Cardona, ayan, solid PBBM. Sino? Bianca Gay, mabuhay kayong tatlo. Thanks for your service. Wow, thank you. Nako, di ko pa nababasa si Sunflower. Mukhang absent na naman. Absent si Sunflower Oo nga Pero dyan nag-comment kanina, sabi, yung collaboration nyo is the best collaboration. Thank you. Hindi ko lang pakihanap na lang. Sabi ni Ma'am Lorna Marshall, good evening mga idol, 3 gwapings. Ay. Wow. Hindi naman masyado. Wag naman gano'n. Sa lahat ng vlogger kami pinakagwapo Magagalit na naman sa inyo. Kilala naman nila ako Ito sabi ni... Kilala ka nila nagsisinungaling. Sino to si? Riley's nasa Nilak. Nasa Nilak. Para malamang binaliktad na pangalan Lilinisin lahat yan ni BBM. Galing... Wala. Galing niya talaga Palerista TV. Yun ang sinasabi niya. No? Mahaba yan Si Emilia. Ayun, galing niyo talaga Sir Palerista TV. Support our president. Thank you.
Ay, ibalik natin yung isa, yung mahaba-habang comment. Si Cecil Kawasaki, dapat, ikaw nga, Jo. Sige, kay Ma'am Cecil Kawasaki, dapat yan ang mabago sa mga government employee na bawal ang mga naka-branded at magagarbong sasakyan. Actually, government offices, may resolution na dyan eh. Hindi ka pwedeng mag-procure ng ganitong mas mga mahal na sasakyan. May limit lang yan. Ang problema kasi, siyempre, hindi sa kanila ipapangalan. Diba? Oh, yun nga. May natutuwa sa'yo, Emilita Piacado. Ay, nako, ka talaga Sir Palerista. Wala mama mo. Ha? Wala mama mo. Baka naglalaba pa yung sinabi. Ito, Imelda Basco Kalugay. God bless, watching from Winnipeg. Ngayon, etong mga doon tayo sa mga government employee. Yan. Dapat yan, lifestyle check din dyan yung mga hindi sumingiti eh. Ilagi mga nakasimangot eh. Sino yan? Diba? Kasi marami talaga sa mga, dapat ipagbawal talaga pala sa government employee. Na mga... Sa mga City Hall. Hindi na sa City Hall. Ano sinabi ni PBBM niya sa launching ng bagong PBBM? Dami pa rin nakasimangot eh. Kukuha ka ng sedula. Totoo yan. Parang lalapit ka pa lang, parang ayaw na kaagad. Parang tapos na kaagad yung transaksyon eh. Diba? Saan bang syudad yung bawal yung nakasimangot? Sa Laguna, Quezon, Aragones. Bawal lang nakasimangot. Bawal lang nakasimangot. Paano by default nakagiti ka? Kahit pagod na pagod ka. Ay, nako, hindi pala absent. Ay, late to. Sigurado to, late. Late ka, late to. Hindi raw absent, ha? Sunflower, hindi ako absent. Nagagalit na tuloy, Nanonood ako, no? Hindi lang ako Late yan, sigurado yan. Late. Si Manong Herman Strada, blushing, Di naman masyado. Blushing. Kambal ba, Sunflower? Ngayon. May si Mianovra Zamora, always watching from Japan. Salamat po, ma'am. Kay Tess Fernandez sa Hagun. Good evening po. Watching po sa inyo from Canada. Ito si Yanni Pranza sa City Hall, intimidating mga empleyado. Totoo yan. Correct. Yan. Lahat ng vlogger ni PBBM, at pro-government pinapanood ko kayong lahat. Salamat. Ay, shoutout ko na din yung mga kaibigan natin dyan sa Isabela. Yung ang tawag dito, National Irrigation Administration, no? Diyan po sa Isabela, sa Magat Dam, sa Maris. Shoutout po sa inyo. Happy viewing po. Maraming salamat. Marami tayong supporters diyan eh. Yung mga magsasaka, nagpapasalamat po dahil sa solar-powered irrigation pumps diyan po sa Isabela. Thank you po. Alagaan niyo po yung binigay ng ating presidente. Sabi ni Joselito Carillo, from 2021, nung nag-file pa lang si PBBM ng Certificate of Candidacy, niya ay naka-follow na po ako sa iyo, Palerista. Ay, salamat po. Salamat. Dami talagang follower di ba? Sabi ni Lino de la Cruz, anong ahensya ang pwede pamunuan ni General Torre? Di ba na-dissolve na yung PACC? Pwede ba i-revive? Pwede po dahil executive order lang naman ang kailangan. Pero I don't think na i-revive ng presidente. Hindi i-revive ng presidente yun. Gagawa siya ng bagong ahensya. Ng mga bagong tauhan din. Para talagang magsimula sila with a clean slate na tinatawag. Malinis ang kanilang magiging simula. Ma'am Cecil Kawasaki. Huwag po kayo maniwala sa sinasabi ng dating head ng PACC. Wala po yun. Pabida lang yun. Si Ma'am Cecil Kawasaki, dito sa government employees sa Japan, mga naka-bicycle lang pumapasok taga City Hall. Huwag niyo po kalimutan ha. Paki-share din po itong live namin para kahit paano mas lumakas talaga itong page namin ng Salamat PBB dahil para to sa ating presidente. Ay, nasa Ilocos Norte, nakikinig mula dyan sa Corimao. Ay, naku, pupunta po kami dyan, ha? Zoren Dadulya. Yeah. Kailan ka pupunta sa Kailan tayo pupunta? Pupunta kami ng Ilocos Norte, no? Maganda, mag-meet up tayo dyan, no? Meet and greet. Ginagawa ko yan, para kay Secretary Benhar Abalos. Pumunta kami dyan. Baka siguro, first week ng September, andyan kami sa Ilocos Norte. Yung mga pads naming tatlo dyan, ha? 5, 6, 7 siguro. Kita-kita tayo sa first week ng September, Ilocos Norte. Anong mall yan? Mall show. I-announce na lang namin. Sa Jollibee. Kausapin natin siguro kung saan yung pinakamalaking nila ron, dome. Wow. O arena. Wow. Doon tayo sa gilid. Wow. Hindi, baka kasi doon tayo lagay. Hindi natin kaya yan. Doon sa gilid doon. Malupit talaga yung confidence na level ni Palerista eh. Kung tayo andito, ako andito, ikaw andito, siya andito, layo Saan pa tayo? Sa Paway yata Sa Paway tayo no? Sa Paway. Baka si Father sa simbahan. Kaso, kailangan mabait tayo. Sa Paway, baka meron pa kailangan basahin. Ayan, si Alda Lobres, no? Sana magsama sila
spokesperson Fajardo kay General Torre. Pwede rin. Why not? Okay din si Fajardo, di ba? Why not? Pero parang nawala, hindi na yata siya pwede naman spokesperson. Hindi na siya yung spokesperson kasi syempre ang spokesperson nasa leader mo yan eh. Nasa boss mo yan eh. Pero pulis pa siya. Kung sino pinagkakatiwalaan niya na mag-represent sa kanya pagdating sa media, pagharap ng media, syempre yun ang kukunin niya. Kahapon nga, di ba nasa Love for All tayo? May mga pulis doon, di ba? Kaya tanong ko sila, ayaw magsalita. Sir, ano masasabi niyo nang palit kayo ng boss? Ayaw magsalita, hindi rin nila alam eh. Nagulat sila Nagulat din sila. Yun ang pinag-uusapan ng mga pulis kahapon sa Love for All. Pero may mga argument na sila sabi nila, hindi man lang daw kinausap si General Torre, parang walang decency, na bigla nilang tinanggal all of a sudden. Fake news po yan. Dahil may nagipag-usap kinausap siya bago siya palitan. No? Hindi ganyan kabastos yung presidente na basta ka nalang chuchugiin. No? Kinausap po siya. Malinaw po kay General Torre yun. Hindi totoo yung sinasabi nung iba na... Sabi nga ni General Torre kanina palerista eh. Mukha ba akong bitter? Correct. Tignan niyo yung mata ko, mukha ba akong bitter? So, hindi po siya bitter. Ang masama nga yung mga meron pa ang bitter eh. Kung sino pa yung mga nakikisawsaw, mga meron, o kaya yung mga hindi naman talaga nakakaalam ng punot dulo ng sitwasyon, yung pang mga bitter eh, di ba? Kasi kung maganda yung credentials mo, bakit ka magiging bitter, di ba? Oo naman. Para sa trabaho lang yan eh. Kung galing ka, sa tingin mo maganda yung credentials mo. Saka sundalo ka eh. Alam mo, pag pumasok ka sa gobyerno, lalo na yung pinakamataas na posisyon, no, you're working at the pleasure and trust of the president. No? So anytime, pwede kang palitan talaga. So dapat open ka lagi sa ganun. Ma-accept mo talaga dapat yung ganun kapag nangyari sa'yo. Tama ka yan. Pero sa tingin ko sa mata ni General Torre kanina habang in-interview, parang alam niya na kung ano yung posisyon na in-offer sa kanya. Correct. Hindi lang niya pwede sabihin. Hinihintay lang ang official statement. Hindi siya yung pwede mag-ano nun. No? Saka palagay ko, merong ipe-prepare pa ng mga legalities eh. Lalo kung bagong posisyon yan. Lalo na kung kailangan na executive order. Siyempre, gagawa mo ng departamento ni ES Lucas Bersamin ng legalities niyan, ng papeles niyan, bago totally i-announce sa media. Si PBBM, hindi yun si PBBM pabobobobo. Hindi niya sasayangin yung talento. Katulad nung parang ini-imply ng maraming vloggers, netizens, including mga supporter niya, no? Na parang ginagawa siyang tangat bobo. No? Parang tingin niyo sa presidente. Bakit yan kaya naiisip nila? Emotion kasi ginagamit. Yan tapos hindi na nag-iisip ng at some point kailangan din natin sila intindihin kasi limited yung information na hawak nila at limited din yung pag-iisip. Diba? So, lalo kung dilis. Intindihin na lang natin kung bakit gano'n yung kanilang mga nagiging reaksyon. Again, maganda yung point ni Mark Ian no? Maraming bagay na not for public's consumption, di ba? So, hindi lahat kailangan sabihin sa'yo, oy, text ka, tawag ko, ganito mangyayari, etc. Totoo. Pero, gaya nga sinabi yun na lang panghawakan yung mga ka-BBM, Yung sinabi ni Yusek Claire Castro, yan. Merong posisyon na tanging si Torre lamang ang nakikita niya. Ang nakikita na pwede doon mag-fulfill ng posisyon na yun. Magiging epektibo sa posisyon na yun. Yun pa lang. Doon pa lang. Assurance na yun. Doon pa lang. Alam na natin na may kalalagyan si General Torre magandang posisyon. Na talagang lalabas yung talino niya, katapangan niya at husay niya. Sigurado doon sa posisyon na yun. Chillax lang. O sige, shoutout natin yung mga star senders natin. May nagbibigay ba yung stars? May mga nagbibigay ng stars natin. May pang-ano naman yan. Shoutout natin yan. Si EJ Clausen, si Mamfe Peterson, si Cherry Loroco Chen, kay Ian Lydia Hernaez Domingo at kay Rosa Flor Season. At saka ito, shoutout natin to. Pag hindi natin to na shoutout, Mortal Sin to. Hindi na tayo tatawagan. Tsaka bulilyaso tayo rito sa tao na to. Kung matapang si General Torre, mas pangilagan natin to. Sino yan? Ito, shoutout dito kay Sir Richard ng DBF at doon sa girlfriend niya. Wow! Hindi lang niya sinabi kung ilan yung girlfriend niya Hello, isa lang. Diba? Hello, girlfriend. Yes. Hindi binigay ni Sir Richard yung pangalan mo, kaya girlfriend na lang. So, yan yung in charge sa media ng DBM. Doon sa mga girlfriend ni Sir Richard ng DBM. Napakagaling yan, Sir Richard. Kung ilan kayo kung ilan kayo, yan, shoutout sa inyong lahat. Si Sir Richard Vargas, no? Vargas wapin niya. Ano ko lang, bigyan ko lang ng compliment to kasi na-invite tayo dyan sa Kongreso. Hindi second class citizen, nabibisayan naman ako. Hindi second class citizen yung trato sa mga vloggers. Ay, oo. Diba? In fairness sa DBM, sila lang. Well appreciated, sila lang. Ang departamento ng gobyerno na nagbibigay sa amin talaga ng magandang importansya. Correct. No? At pinagtatanong pa kami ron. Correct.
Correct. Nabanggit pa isa-isa pangalan namin. At dahil na rin sa galing ni Yusek, no? Goddess Hope. Ay, akala ko Goddess Hope. At pa sumag-isip eh. Goddess Hope. Libiran, no? Kasi under si Sir Richard Vargas kay Ma'am Goddess, no? At saka dahil din kay? Siyempre. Kay Sec Amena Pangandaman. Yan. Sec Amena Pangandaman. Yan. Marami pa kasi mga kababayan natin ang hindi pa nakakilala kay Secretary. At unti-unti nyo na makikilala yan. Kasi lagi niyang pinupuntahan yung mga proyekto ng gobyerno, titingnan niya yung budget, kasi budget nga yung hawak niya, titingnan niya yung mga budget kung nagastos ba ng tama doon sa proyekto ng gobyerno na yun. Titingnan niya kung may katiwalian ba, kasi nga, sabi nga niya, inutusan siya ng personal ni President Bongbong Marcos na bantayan ang pondo ng gobyerno kung nagagamit ba o baka nananakaw na. At yan ang trabaho ni Secretary Amena Pangandaman. Kaya kung nakikita nyo, kaliwat kanan yung pinupuntahan niya, pre, hindi rin napapagod eh. Ay, sabi ni Sir Germs, blushing na naman daw. Nabanggit na naman sa Secretary Amena eh. Bakit pag si Secretary Amena yung topic natin, lagi natutulala ito? Nananahimik na. Hindi ako natutulala. Nananahimik. Ito. Ha? Huwag nyo kakalimutan to, ha? Ito. Sige. Unahin mo natin yung kanino. PBBM muna. The First Lady muna, syempre. Sige. O yan. Screenshot nyo po yan. First Lady. Screenshot o picturean nyo po yan. Ito yung website ni First Lady. Lahat ng proyekto niya, lahat yung trabaho niya, lahat ng mga plano niya, dito nyo po makikita. Kaya screenshot nyo na po para updated kayo sa lahat ng proyekto ni First Lady. Kaya na malaking malaking pakinabang sa ating lahat. Siyempre, kung may First Lady, meron ding website ng ating Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos. Andiyan po lahat ng gusto nyong malaman sa ating presidente, ang kanyang credentials, ang kanyang mga programa, mga recent accomplishments, makikita nyo po lahat. I-scan nyo lang po itong link na yan at makikita nyo na po yan. Ito po yung website. Kung gusto nyo mapanood yung mga dati niyang vlogs, no? Yung mga noong pa, kahit di pa siya presidente, makukuha nyo o mapapanood nyo po dyan sa kanyang website. Dito ba nagsusumbong? Hindi, no? Hindi. Sumbong sa pangulo.ph. Sige. I-flash natin sa screen. Natin sa screen. Ito, inulit ko. Dito nyo makikita yung mga vlog ni PBBM, yung mga proyekto niya, yung mga gagawing proyekto. Ngayon, yung sa sumbong mo sa Pangulo, iba po yun ha, iba. Ito yun, pakita mo nga, operator. Ay, si Sir Richard nag-message. Ano? Kasi hindi natin binanggit yung girlfriend niya. Ito na, may pangalan na. Pangalan. Si Ma'am Erica Tanggilan. Tama ba? Ayan. Tanggilan o Tangilan? Oy, Ma'am Erica, shoutout po sa inyo. Kamusta Erica Tanggilan. Nasa tamang tao po kayo. Ang sweet naman ni Sir Richard. Oo, pinapa-shoutout ang girlfriend. Napakabait ko ni Sir Richard. Malamang kinikilig-kilig yan. Yan kung nasan pa niya. Ako rin kinikilig eh. Pero in fairness kayo, kinikilig ka ba ngayon? Oo, para kay Sir Richard. Akala ko isek. Kaya mahal na mahal natin ng DBM kasi binigyan tayo ng importansya. Sila lang talaga yung ano. Sila lang. Nagbigay ng importansya sa aming mga vlogger. Sa totoo lang talaga. Ayan. Ito yung sumbong sa Pangulo na website ha. Hindi ito yung pinakita namin kanina. Hindi yan. Ito yan. Kung may gusto ko nyo i-double check kung may mga flood control project sa inyo, kung nag-exist ba yan, etc. Kung hindi nag-exist. Ito yung pinapakita ng ating executive producer yung sa Davao. Dami, no? Dami Tapos lahat yan. Kapag tinotal mo ba yan, 51 billion ba yung projects na yan? More than. Tapos lahat yan. Operator? Grabe, dami bakit binabaha pa rin yan palirista sa Davao City? Baka ghost yan. Yun na nga. Kasi dapat paliwanag mo, i-convince mo ko na hindi ghost project siya mga yan. Hindi kasi natin maiaano yan hangga't hindi napupuntahan yan. Punta natin. Diba? Punta natin. Pero ang daming pula, ibig sabihin ng pula, maraming proyektong flood control dyan pala sa... Ibig sabihin yan, report. Report. Talagang ini-encourage sa website report. Ni-report ng tao ba yan? Hindi. Halimbawa, sa tingin mo hindi nag-exist yung project, click mo yung report. Yung pula. Pula. Kasi hindi ko mabasa eh. Pero yung mga nakita natin, balik mo nga ron, operator. Lex, balik mo nga ron, Lex. Yun yung mga projects na existing at natapos na. Balik mo nga ron. Yan, lahat yan project sa Davao. Oo, project yan. Ngayon, mga flood control yan, mga yan. Lahat nang nandyan, flood control. Yan, sa mga taga Davao,
kung nagtataka kayo na nahihirapan na kayo sa mga baha-baha dyan sa inyo, ha? Ayan, screenshot nyo yan o bisitahin nyo na lang mismo yung website at kayo na mismo magkumpirma sa sarili ninyo kung existing ba yung mga flood control na yan. Ulitin ko, sa 6 na taon ni President Digong, umabot na 1.3 trillion pesos ang napunta sa flood control. Kaya dapat natin malaman kung saan napunta yan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, umabot na ng mahigit 500 billion. No? Yan, kaya niya pinaimbestigahan yan. Bakit parang wala nakikitang proyekto tungkol sa flood control? So grabe, bilis. Nakatingin ako, 8:27. Date pala titingnan ko. Kala ko 27. 7:31 na pala. Kaya na naman tayo. Kaya pala, kasi baka na si Sir, uwi-uwi na eh. Wala na ba tayong babasahin? Wala na. Anyway, stars under. Inap niya eh. Wait lang. Yan, kay Melodia. Yan. Ma'am Melodia or Sir Melodia. So grabe, ang bilis po ng oras natin mga ka-BBM. Ayan, sabi ko na nga eh. Salamat sa lahat mga sumusuporta sa amin, lalong-lalo na dito sa 15th episode namin. Hindi kami darating dito kung hindi po dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa suporta nyo at pagtsatsagaan yung manood sa kagwapuhan naming tatlo, hindi tayo abot dito sa 15th episode. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta. Mga kayaya, mga ka-BBM, makialam po tayo sa ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Wala na pong ibang panahon, kundi ngayon, matuldukan ng mga kawalang hiyaan ng mga taong involved sa flood control projects. No? Ako naman po si Ka-Coffee, maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, mag-comment ng inyong opinion dyan po sa ating Facebook page ang Salamat PBBM. I-follow niyo rin po ako sa YouTube, Facebook, at TikTok. Search lang po ang Ka-Coffee. Yan. At muli, ako po si Palerista TV ang nagsasabi sa inyo, magandang gabi po at paalam. Salamat.